Kayo po ba ay handa na maglingkod sa Panginoon? Amen. Parang sa ilang dumana. Amen. Okay, handa na tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay kapahayagan ng pagpapasalamat. Kaya pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, ipinapahayag natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang paglilingkod ay isa sa gawa. Isa yan sa gawa. Ang pagpapasalamat kasi sa Diyos, hindi lang salita. Ang pagpapasalamat sa Diyos, salita at gawa. Amen. Kaya sabi ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Lord. Kaya madali po kasing sabihin yung salamat o Diyos eh. Madaling bigkasin yan, salamat o Diyos. Pero hindi nga po salita lang ang tinatanggap ng Diyos, kundi salita at gawa. Amen. Kaya nga meron tayong salibikain na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na kung walang tiyaga, walang nilaga. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay kapahayagan ng pagpapasalamat. Amen. Hindi lang basta salita, salamat o Diyos. Hindi po. Yung pagpapasalamat mo sa Diyos, ipakita mo sa gawa. Amen. Dahil ang Diyos, hindi lamang Diyos ng salita, kundi ang Diyos ay Diyos ng gawa. Amen. Ang Diyos din gumagawa. Amen. Kaya nga sa banal na kasulatan, yung paglilingkod ay isa sa gawain ng mga anak ng Diyos. Amen. At kung bakit natin ginagawa ito, sapagkat dahil ito ang kapahayagan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya ang tao, kapag hindi siya maglingkod sa Diyos, hindi niya na ipapahayag ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Hanggang salita lang siya. Pag hanggang salita lang ang tao, ang kanyang pagpapasalamat, hindi tinatanggap ng Diyos. Amen. Kaya nung sabi ng banal na kasulatan, O Diyos, pinapasalamatan kita. Hindi ako gaya ng taong ito. Diba? Yung Paraseo, naalala niyo yung mensahe ko nakaraang linggo, may pagpapasalamat na hindi tinatanggap ng Diyos sapagkat yung salita lang, hindi tunay na pagpapasalamat. Pagpapasalamat na may halong pagmamataas, hindi pala yan tinatanggap ng Diyos. Amen. Meron namang tao na sabi ko nung nakaraang linggo na dapat sana'y pasalamatan ng Diyos pero hindi binasalamatan. Sa kapila na sabi nila kumikilala sila sa Diyos pero yung pala'y nagpapanggap lang pala sila na kilala nila ang Diyos. At ito'y hindi ko nasabi yung talatang yan nung nakaraang linggo. Ang talata pala nung sinabi kong sila'y nagpapanggap lang ay yung Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Kaya bakit hindi nila mapasalamatan ng Diyos sa gawa? Sapagkat sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, pero hindi pinapasalamatan ang Diyos. May nagpapasalamat sa Diyos, pero ang pagpapasalamat walang gawa, kundi salita lang. Hindi rin
tinanggap ng Diyos sapagkat bukod sa salita may halong pagmamataas. Hindi tinanggap ng Diyos yun. Yun yung paraseyo. Amen. Kaya ang pagpapasalamat ay kapahayagan ng paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, sa kabanatang 7, sa talatang 25, ganito po ang isinasaad sa talatang ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, dadatpot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay kapahayagan ng pagpapasalamat, na isa sa iyong ipinagpapasalamat sa Diyos, yung ikaw ay maging lingkod ng Diyos. Amen. Yung ikaw ay maging lingkod ng Diyos. Yung ang ikaw maging lingkod ng presidente o lingkod ng mayor o lingkod na kung sino mang taong may mataas na katungkulan ay karangalan, lalo't higit karangalan mo ang maglingkod sa Diyos at dapat ito'y iyong ipagpasalamat. Amen. Bakit? Sapagkat yung paglilingkod sa Diyos, hindi magagawa ng lahat ng tao yan. Ay. Kaya hindi ka magtataka ngayon sa panahon natin bakit maraming mga tao hindi naglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi sila marunong magpasalamat ng tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat kung tunay kang nagpapasalamat sa Diyos, hindi lang sa salita, gagawin mo sa gawa. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod, ipapakita mo na ang Diyos ay iyong Diyos na dapat pasalamatan. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Paglingkuran mo ang Diyos. Amen. Yan ang sabi ng Biblia, paglingkuran mo ang Diyos. Amen. May mga tao na ang paglilingkod sa Diyos ay binabaliwala. Naisip nila ang paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan, walang mapapala, walang pakinabang. Pero hindi nila alam ang paglilingkod sa Diyos, ito'y kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos. May mga tao na sabi nila ang paglilingkod sa Diyos wala raw kabuluhan. 3:14 ng Malakyas, inyong sinabi, walang kabuluhan ng maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating ingatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya may mga tao na ang isip ay liko, ang isip ay mali. Bakit? Wala raw kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Kaya ang paglilingkod sa Diyos kailangan kasama ang isip. Isinasa isip mo yun. Kasi hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos na hindi mo isinasa isip. Ang taong hindi isinasa isip ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan makapaglilingkod. Bakit ka nakapaglilingkod sa Diyos? Iniisip mo kasi. Huwag mong isipin, hindi ka makapaglilingkod. Man. Diba? Bakit kayo ngayon narito? Di ba nag-isip kayo, pupunta kayo dito? Praise God. Alam ka naman pumunta ka dito na hindi ka nag-isip. Man. Kaya ka pumunta dito dahil inisip mo na pupunta ka Praise dito. the Lord. At kung bakit ka pupunta dito, na inisip mo sapagkat maglilingkod ka sa Diyos. Amen. At ang paglilingkod mo sa Diyos